masakit yung mga pangangatawan yan. Kaya iwas-iwasan na rin natin silang hawak-hawakan. May ibibigay tayo sa kanila, suporta sa kanilang pag... Tingnan nyo mga kalapatids, napakaraming mga balahibo ng ating mga alagang ibon na narito sa sahig. At pagkaganyan nga ang senaryo, minsan kinakabahan tayo dahil naiisip natin na baka napasok na ng pusa yung ating kulungan at nilapa ng buhay yung ating mga kawawang alaga. Pero sa kabutihang palad naman, okay naman yung ating mga ibon. Kumpleto naman sila at ligtas. Naglulugon lang talaga sila sa ganitong pagkakataon. Kaya napakaraming mga balahibo na nagkalat dito sa ating kapaligiran. Wawalisin natin yan maya-maya lang, pero bago natin gawin yon, pakakawalan muna natin yung ating mga alaga para nang sa ganun ay makapagronda-ronda rin naman sila at makapagbanat ng buto. At isa pa, mahirap din magwalis-walis kapag naririto yung ating mga ibon na nagsisipag pitikan, nagsisipag pagaspasan, nagliliparan yung mga balahibo na nahuhulog nila. Kaya papakawalan na natin sila sa umagang ito. Kaya ng ating laging ginagawa. Pero bago natin buksan itong ating mahiwagang pinto, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dahil bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na, hit mo na ang notification bell para nang sa ganun maging updated ka sa ating mga ginagawang kwentuhan kapag meron tayong bagong video sa ating channel. Tara, pakawalan na natin tong mga to. Alright, bas. Ayan. Alam na nila yan, mga kalapatid, sasanay na sila. Yan, ayun, nagkumahos na yung ating mga alagang mahihinang nila lang. Yun, yung mga ibon natin mga kalapatid. So, habang naglilipad sila dyan, lilinisin muna natin dito yung kanilang kulungan. Sasamantalahin natin, tatanggalin na rin natin yung mga nagsisiksikang mga dumi at yung mga balahibo na nalaga sa kanila. And then, yung isang ibon nating itim, nilagay muna natin dito sa ating training box para nang sa ganun ay hindi siya magpagala-gala sa labas. So, lilinisin ko muna to. Saglit lang to mga kalapatids. A few moments later. Okay mga kalapatids, parang wala naman nagbago, pero kahit pa paano nabawas-bawasan natin ang dumi yung ating kulungan para nang sa ganun hindi naman mag-accumulate yung sobrang dumi nila. Tawag dyan, reasonably clean lang mga kalapatids. At eto na rin, nakapagwalis-walis na tayo. Ang dami nating nakuhang balahibo. Ayan. At mukhang napagod na rin yung ating mga alaga. Ito, nakabalik na sila. Hindi ganun ng katagal yung lipad nila dahil nga naglulugon sila. Pagkaganyan kasing naglulugon sila mga kalapatids na kanubi, masakit yung mga pangangatawan yan. Kaya iwas-iwasan na rin natin silang hawak-hawakan. Papapasukin na natin tong ating mga alaga. Pero bago yan, ibalik muna natin tong ating makulit na ibon na narito. Sige, pakawalan na natin to para masikatan man lang siya ng araw. Oh, banat! Hirap na hirap yung ating itim. Hirap na hirap bumuelo. Kaya hindi natin yan masyadong pinapakawalan. Baka madali ng pusa. Eto, nandito na yung ibon nating dalawa. Pumasok na. Nagpaparesto. Mukhang gusto ng paitlogin nitong isa. Mag-ama yan. Kung sakasakaling mangitlog to, magiging anak nila ay inbreed. Pero syempre hindi natin tutuloy yun mga kalapatids. Pakakainin na natin to. Pero bago yan, may ibibigay tayo sa kanila, suporta sa kanilang paglulugon. At dahil nga naglulugon yung ating mga alaga, bibigyan natin sila ng konting suporta. Ito mga kalapatids, oil to. Pwede kayong gumamit ng cod liver oil, fish oil, o kaya naman kung wala kayo nun, pwede kayong gumamit nung, alam nyo yung sa Century, yung corn flakes. Yung parang sabaw nun. Pwede na yon mga kalapatids. Tiyakin nyo lang na ang ipaiinom nyo sa inyong mga alaga ay plain water dahil medyo maalat yon at makakasama sa kanilang atay at kidney. So yun, andito yung ating takalan. Yan, nilagay ko na, sukat na yan at ilalagay lang natin to. Hindi ko to lalahat kasi konti lang naman to mga kalapatids. Tamang ano lang, yung mabalutan lang ng oil yung bawat grains nung kanilang pagkain. Ayan, pipigain na natin para lang malagyan ng oil. Yan. Ano lang tong gamit ko mga kalapatids? Fish oil to na nabibili. Wala kasi akong cod liver oil ubos na. Kaya ito lang gamit natin. So yan. Tamang ano lang, mabasa lang. Then tatakpan natin to. Tapos hahaluin natin. Tiyakin lang na mababalutan ng oil yung bawat grains. Ayan mga kalapatids, kahit papaano nabalutan na ng oil yung bawat butil ng ating ibibigay na patuka. Alam nyo kasi mga kalapatids na kanubi, etong fish oil na to ay napaka-importante sa ating mga alagang ibon. Gaya ng inyong alam, vegetarian yung mga yan.
kinakain lang nila yung mga grains, mga buto. Kulang sila, lalo-lalo na yung mga essential oils na kanilang kailangan, nagpapaganda sa kanilang mga balahibo. At nakukuha yan sa mga meat oils, yan, lalo-lalo na yung fish oil, kasi napakaganda ng fish oil, mga kalapatids. Pero ang problema, hindi kasama sa diet nila yon, kaya tayo na lang magbibigay occasionally, lalo-lalo na kapag nakikita natin yung ating mga alaga na naglulugon at nangangailangan sila ng sustansya, na yun naman ang gagamitin nila para makapag-produce sila ng maayos, makinis at malambot na balahibo. So ito, papakainin na natin. Sige, pasok na kayo. So kukunin na natin yung pakainan nila. Ayan na, nilagay ko na yung patukaan nila at ilalagay na rin natin tong kanilang pagkain. And syempre, gaya ng lagi natin ginagawa, ay pipituhan natin para nang sa ganun ay ma-orient yung ating mga ibon. Ito mautak to pag nakita niyang kakain na, talagang pumapasok na siya, masunurin yun. Hindi na kailangan na maglagay muna tayo ng pagkain. Gagaya nung isang ibon natin, yung nakaraang vlog natin. Ay naku, pasaway yun. Tignan natin kung natuto na yung ating ibon na yun. Ayan na sila, mga kalapatids. Very good tong mga to, di ba? Pag naririnig nila, kahit hindi pa tayo naglalagay dyan at wala silang nakikitang patuka, pumapasok na sila. Hindi kagaya nito ito yung pasaway kahapon. Sasaraduan uli kita pag hindi ka talaga pumasok. Nasaan na yung iba nating mga ibon na inakay? Yun yung importanteng matuto, dahil nga sila yung kailangang masanay sa ginagawa nating sistema. Good job yung ating mga alaga, mga kalapatids, dahil nagpasukan na sila agad bago pa tayo maglagay ng patuka. So bibigyan na natin sila nito. Lahat na natin yan. Ayan. Nako, nabuhos ko. Kalat natin. Ayan. Yun. Ayan, nagsisitukaan na yung ating mga alaga. At kahit pa paano ay may tulong na magagawa yan sa kanilang paglulugon. A few moments later. Ayan, mga kalapatids, wala silang tinira kahit isang pirasong butil. Tingnan nyo, yung paglulugon sa ating mga alaga ay natural na cycle ng kanilang katawan yan. Lalo na kapag kapaparating na yung mga panahon na lumalamig yung klima, automatically maglulugon yung mga yan, magpapalit ng kanilang mga balahibo para nang sa ganun ay maging handa sila o maging ready yung kanilang balahibo, maprotektahan sila sa lumalamig na panahon. Ganun talaga yan, mga kalapatids. At isa rin sa mga nagtitrigger ng paglulugon, napapansin natin, yung mga patuka na binibigay natin. Hindi totoo yan. Ito kasi galing sa breeder mix to, more on protein, kasi nga nung mga inakay sila kailangan nila yon para ma-develop yung kanilang pangangatawan. Pero ngayon nag-transition tayo dun sa Flyers mix, dahil nga babatakin na natin sila sa liparan. Kailangan nila ng gas sa malayo ang liparan, dahil nga nagre-ranging na yan at eventually magsi-set-toss na tayo. So kailangan talaga Flyers mix or more on fats and carbohydrates na yung ating ibinibigay sa kanila. Kaya yan, isa yung dahilan nagpapatrigger ng pagmomolt sa ating mga alaga. Pero bola lang yan. Makakapag-adjust din yung katawan nila, tapos magiging okay na rin ang kanilang mga balahibo. Gusto pa nito, mga kalapatids. Mabait tong ibon na ito, yung inakay natin. At mukhang kapto, kasi ganito yung mga karakter ng bloodline na hawak natin pagkak. Ayan. So yun, mga kalapatids, ang tapang ito. Hanggang dito muna na yung ating kwentuhan para sa episode na ito. Tutok lang sa mga susunod nating video para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan syempre ng kaalaman. Paano, mga kalapatids? Ingat kayo sa araw na ito. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam. Tapang naman ang idol natin.